Sa malapit na hinaharap, dinala ang dating Marine na si John sa pinakamahigpit na bilangguan. Nang dumating ang lahat ng mga bagong bilanggo, sinalubong sila ng hologram ng warden na nagsasabing walang silbi ang lipunan para sa kanila, kaya sila ay makukulong magpakailanman. Pagkatapos, ipinadala si John upang makita ang warden, na tumingin sa kanyang profile upang malaman na pinatay ni John ang kanyang commanding officer. Nakatakas na siya mula sa 2 level 5 na pasilidad, at ang pagsusuri sa kanyang DNA ay nagpapatunay ng pagkainis sa awtoridad at marahas na ugali. Ipinaliwanag ng warden na sa kulungang ito, walang bisita, tawag sa telepono, o liham para kay John, at makakatanggap siya ng masakit na parusa kapag nagdulot ng anumang gulo. Pagkaraan ng ilang sandali, si John ay binugbog at itinapon sa isang selda, kung saan ang kanyang kasama sa selda ay nagbahagi ng tinapay na kanyang ipinuslit. Narinig ito ng warden nang suriin niya ang mga security camera. Sa gabi, nakita ni John ang isang sumisigaw na lalaki na dinadala, at ipinaliwanag ng kasama niya sa selda na dadalhin siya sa Absalom, isang isla para sa mga gumagawa ng kalokohan. Nagsimulang magsalita ng walang kabuluhan ng lalaki, kaya kinailangan siyang patahimikin ni John bago sila marinig ng mga gwardya. Kinaumagahan, nagising si John para lang matuklasan na wala na ang kasama sa selda. Bigla siyang dinala sa silid ng paghuhukom, kung saan nanunood ang lahat ng iba pang mga bilanggo habang sinasabi ng warden na ang pag-iimbak ng pagkain ay isang malaking paglabag na dapat parusahan ng 10 latigo. Isang metal na istruktura ang umikot upang ipakita ang kasama sa selda ni John na kinuryente ng warden ng isang beses. Sinabihan si John na gawin ang natitirang siyam, ngunit tumanggi siya, kaya nagbanta ang warden na babarilin ang kasama niya sa selda. Pagkatapos ay kinuha ni John ang taser upang makagambala at tumakbo upang i-hostage ang warden. Gayunpaman, napapaligiran siya ng mga gwardya at walang pagpipilian kundi hayaang bugbugin siya ng mga ito. Makalipas ang ilang oras, dinala ng helicopter si John sa Absalom. Inihagis siya ng mga gwardya sa lupa nang walang salita bago umalis ang chopper. Di nagtagal, nakita ni John ang kanyang sarili na nababalot ng mga daga, kaya't mabilis niyang inalis ang mga ito bago tumingin sa paligid. Tila siya ay nasa gitna ng gubat at maririnig ang iba't ibang hayop sa di kalayuan. Nagsimulang tumakbo si John, ngunit huminto nang mapansin niya ang mga taong tumatakbo sa gitna ng mga puno. Sila ay isang tribo na kilala bilang mga outsider na mabilis na pumalibot sa kanya at pinatumba siya para hulihin. Pagkatapos, dinala si John sa pamayanan ng mga outsider, kung saan lumabas ang lahat ng taga roon upang subukang nakawin ang kanyang mga damit. Pinahinto sila ng pinuno, si Marek, na may dalang baril. Pinanatili si John ng ilang oras sa isang selda bago siya ipinadala upang makita si Marek, na nagbigay sa kanya ng maghiliw na pagtanggap at tinawag itong isang bakasyon. Ang nayon ay isang inabandonang isla sa napakasamang kalagayan, at lahat ng mga malulupit na taong ito ay ang mga kriminal na ipinadala ng mga bilangguan sa mga nakaraang taon. Dahil ang lahat ng aktibidad sa isla ay nangangailangan ng malakas na pangangatawan, gusto ni Marek na patunayan ni John ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Ralph sa itaas ng lawa. Itinulak si John sa isang lambat at binigyan ng patalim habang nagyayabang si Ralph sa pamamagitan ng pagsira sa isang estatwa. Hindi napahanga si John at inihagis lang ang patalim upang saksakin si Ralph sa dibdib, dahilan para madurog ang singit sa plataporma at nahulog sa tubig. Natuwa si Marek sa resultang ito at lumapit siya para batiin si John, na nagnakaw ng kanyang armas at itinulak din siya sa tubig. Pagkatapos ay tumakbo si John sa gitna ng maraming tao sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanila ng baril at sinubukang bumaril, ngunit hindi gumagana ang baril. Sa halip ay tumakbo siya pabalik sa gubat, kaya sinimulan siyang habulin ng mga outsider. Pagkatapos magtago sa tuktok ng puno hanggang sa mawala ang mga tao, itinusok ni John ang sibat sa puno ng kahoy at pinanood ang isang lalaking natisod doon. Sinurpresa niya ito mula sa likuran at binali ang leeg bago ninakaw din ang kanyang mga sandata. Nang subukan niyang tumakbo muli, hindi sinasadyang gumulong siya pababa ng burol at nasugatan ang kanyang binti. Habang binabalot niya ito, lumabas ang isang outsider mula sa pagtatago at nagsimulang makipaglaban sa kanya. Madali para kay John na talunin siya at patayin siya gamit ang sarili niyang sibat. Ang ingay ay nagbigay ng kanyang lokasyon, at sa lalong madaling panahon isa pang outsider ang humabol kay John na hindi sinasadyang nag-activate ng isang bitag. Bumaba ang nakamamatay na kahoy, at naiwasan ito ni John sa tamang oras, kaya napatay ng bitag ang outsider sa halip. Habang si John ay nagsimulang gumalaw muli, bumaril si Scab ng pana na tumama sa kanyang binti, ngunit patuloy na tumatakbo si John. Sa kalaunan, na-corner siya ng mga outsider sa isang bangin at binaril siya ng blowgun darts na naging dahilan upang mahulog siya sa tubig. Sa kabutihang palad, nakaligtas si John sa pagkahulog at natagpuan ng isa pang grupo na tinatawag na insider na nagdala sa kanya sa kanilang mas magandang nayon.
Ang impormasyong ito ay agad na nakarating sa warden pabalik sa bilangguan. Nang magising si John, namangha siya sa kapayapaan at kaayusan ng mga bilanggo na ito. Habang tinitingnan niya ang nayon, sinubukan niyang pumasok sa isang misteryosong gusali, ngunit pinigilan siya ni Hawkins at Skull na nagsabing ang gusaling ito ay ipinagbabawal. Pagkatapos ay ipinakilala si John sa pinuno, na kilala lamang bilang Father. Binanggit niya na si John ang unang taong nakatakas mula sa mga outsider, at gusto niyang sumali siya sa insider, ngunit gusto lang ni John na umalis sa isla. Sunod, nakilala niya si Dysart, na sinusubukang ayusin ang sirang baril. Nagbahagi si John ng ilang mga ideya at nagbuklod sila sa kanilang kaalaman sa mga baril. Dinala ni Dysart at Hawkins si John sa watchtower ng nayon at sinubukan siyang kumbinsihin na huwag tumakas. Ang isla ay may maraming likas na panganib, idagdag pa na ang mga outsider ay may 600 katao habang ang mga insider ay mayroon lamang 78, kaya't hindi nila ito kayang labanan. Mayroon ding sumusubaybay sa kanila mula sa lahat ng dako, kaya maaaring dumating ang mga helicopter sa ilang segundo. Nang maglaon, binisita ni John ang manggagamot na si Tom na nagbigay sa kanya ng pamahid para sa kanyang sugat sa binti at pinaalalahanan siyang manatiling malinis upang maiwasan ang impeksyon dahil wala silang gamot dito. Sa kanyang paglabas, napansin ni John na sinusundan siya ni Casey na gusto lang makilala ang unang taong nakatakas mula kay Marek. Hiniling sa kanya ni John na pabayaan siya at pumunta sa gilid ng bangin kung saan itinapon niya ang isang kahon sa tubig. Napakalakas ng alon kaya agad na nawasak ang kahon, ibig sabihin ay hindi siya basta-basta makakalangoy palayo doon. Hindi nagtagal ay sumama sa kanya si Casey at sinabi sa kanya na ang tubig ay puno ng mga pating. Nang gabing iyon, napansin ni John ang isang grupo na kumukuha ng mga supply sa dalampasigan at lumabas upang sundan sila. Gayunpaman, nahuli siya ni Hawkins at sinuntok bago pinaalalahanan na makipagtulungan. Sinuntok din siya ni John bago bumalik sa nayon. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, tinanong ni John si Casey tungkol sa kanyang krimen. Lumalabas na tinulungan niya ang isang mafia boss na kidnapin ang 2 bata, ngunit hindi niya pinlano na saktan sila, ang amo niya ang pumatay sa kanila. Nang makita ni John ang isang chopper na dumaan, ipinaliwanag ni Casey na ang isla ay nakakatanggap ng mga supply 2 beses sa isang buwan, ngunit ang lahat ng ito ay ninanakaw ng mga outsider, at ang mga insider ay hindi nakakakuha ng kahit ano. Ang helicopter ay dumarating sa ibang lugar sa bawat oras, kaya hindi sila makapagplano ng maaga. Pagkatapos ng almusal, pumunta sina John at Casey kay Killian, na siyang namamahala sa paggawa ng alak. Humigop si John at halos mabulunan sa pagkasuklam, kaya ininsulto niya ang inumin, na ikinagalit ni Killian at sinubukan siyang suntukin, na madaling naiwasan ni John. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng kampana at lahat ng mga insider ay sumugod sa gate. Ang isa sa kanilang mga gwardya ay nakatulog sa pangalawang pagkakataon sa panahon ng tungkulin na itinuturing na pagsasapeligro sa kanilang tahanan at buhay. Ang parusa ay pagpapatapon, kaya pinanood ni John ang lalaki na pinalayas at nagpalaboy sa gubat. Samantala, ang mga outsider ay nag-aaway dahil sa ilang inihaw na daga at kinailangan silang pakalmahin ni Marek. Nang magtanong ang mga tao tungkol sa mga supply mula sa helicopter, sinabi ni Marek na ibibigay niya ang mga ito kinabukasan kapag nagpakabait sila. Ang isa sa mga lalaki ay pagod na sa malupit na mga patakaran ni Marek at iginiit na binugbog siya ni John, kaya siya ang dapat na maging bagong pinuno na naging dahilan upang pugutan siya ng ulo ni Marek. Pagkatapos ay sinabi ni Marek kay Scab na sa wakas ay sasalakayin nila ang nayon ng mga insider. Sa araw ng Pasko, ang mga insider ay nagsagawa ng maliit na salo-salo at nagawa pang maglagay ng ilang mga dekorasyon sa isang puno. Nagsalita si Father tungkol sa lahat ng taong nawala sa kanila at pinaalalahanan sila ni John na ipagdasal din ang mga pinalayas nila. Plano ni John na umalis sa umaga, ngunit iniisip ni Father na hindi siya magtatagumpay. Samantala, ang mga outsider ay nagtatago sa mga puno sa labas ng nayon at inihahanda ang kanilang plano. Natanggap ng mga insider ang impormasyong ito mula sa isang espiya at agad na itinaas ang alarma, kaya lahat ay naghanda para sa labanan. Hiniling ni Casey kay John na lumaban kasama nila, ngunit sinabihan siya ni John na umalis. Gayunpaman, makalipas ang ilang minuto, sinurpresa ni John si Casey nang sumali siya sa mga taga roon sa ibabaw ng pader. Bumalik sa bilangguan, ang warden ay binigyan ng babala tungkol sa paparating na labanan at nagpa siya na hayaan silang magpatayan. May ilang bantay sa tulay na biglang hinila sa tubig ng mga nakatagong outsider. Pagkatapos ay nagpaputok sila ng nagliliyab na mga palaso na pinatay ang isang lalaki sa pamamagitan ng kanyang bibig. Pinaiwas ni Hawkins ang kanyang mga tauhan, kaya tumama ang mga palaso sa mga gusali ng nayon at sinimulang sunugin ang mga ito. Habang nagmamadaling naghanap ng tubig ang ilang lalaki, sinubukan ng isa pa na tanggalin ang palaso sa mga bubong para lang mabaril din.
Pagkatapos ay itinali ng mga outsider ang ilang mga puno sa harap na tarangkahan at pinutol ang mga ito, kaya, nang bumagsak ang puno ay nasira rin ang tarangkahan at ilang mga tore. Ngayon ay maaari ng lusubin ng mga outsider ang nayon, at nagsimula ang isang malupit na labanan sa pagitan ng dalawang hukbo, kung saan ang mga lalaki ay namamatay sa buong lugar. Si John ay nagpakita ng mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban habang patuloy niyang pinapabagsak ang mga kaaway ng walang awa. Natulala si Casey nang papatayin na siya ng outsider, ngunit iniligtas siya ni John sa pamamagitan ng pagpatay sa lalaki gamit ang isang palaso. Maging si Father ay lumalaban gamit ang kanyang tungkod, at pinoprotektahan siya ni Skull gamit ang kanyang mga kasanayan sa martial arts. Nagawa pa rin ng isang kaaway na saksakin si Father, kaya inalis ni Hawkins ang punyal at ipinadala kay Skull si Father sa ligtas na tore. Samantala, si Marek at Scab ay nagtatago sa tubig at pumuslit sa nayon sa likod matapos patayin ng bantay. Nagtago sila sa tore kung saan dinadala ni Skull si Father, na nakita ni John. Agad niyang pinutol ang lubid at hinayaang mahulog ang bigat sa kabilang dulo para maabot niya ang tore sa loob ng ilang segundo. Nang pumasok si Father at Skull sa loob, mabilis na pinabagsak ni Scab si Skull at nahuli si Father sa pamamagitan ng pagdiin sa kanyang pinsala. Pagkatapos, nagbigay ng talumpati si Marek bago naghanda para patayin si Father, ngunit sa sandaling iyon, binuksan ni John ang isang trapdoor para mahulog siya sa ibabang palapag habang binaril ni Skull si Scab gamit ang nagliliyab na palaso. Naganap ang labanan sa pagitan ni Marek at John at lumilitaw na ang kanilang mga kasanayan ay nasa parehong antas. Ang kanilang laban ay nagambala ng nasusunog na Scab na itinulak ni Marek palabas ng bintana at sa tubig. Sa takot para sa kanyang buhay ngayon, tumakbo si Marek sa labas at inutusan ng kanyang mga tauhan na umatras, kaya tumakbo sila palabas ng nayon. Ilang sandali pa, sinunog ng mga insider ang lahat ng katawan at sinabi ni Father ang ilang mga salita bilang parangal sa kanila. Pinagmamasdan ni John ang mga apoy mula sa malayo at nag-trigger ang mga ito ng alaala ng pagpatay niya sa mga sibilyan sa panahon ng digmaan. Dinalhan siya ni Killian ng inumin at ibinahagi na nahatulan si Father dahil sa kahina-hinalang pagka-overdose ng kanyang asawa, ngunit walang sapat na patunay, kaya siya lang ang inosenteng tao sa isla. Kinaumagahan, nakita ni John ang ilang insider na nagdadala ng mga gamit palabas ng nayon at sinundan sila hanggang sa dalampasigan, kung saan nagulat siya nang malaman na lihim silang nakagawa ng bangka. Tumakbo siya pabalik kay Father, na nagpapatunay na matagal na silang gumagawa ng plano upang makatakas. Ang bangka ay idinisenyo ni Dysart, kaya mayroon itong cooling system upang maiwasang madetect ng mga radar. Sa kasamaang palad, nakita pa rin ng ibang mga sensor ang bangka at agad na lumitaw ang mga helicopter upang barilin ito. Sinubukan din nilang barilin ang nanunood na grupo, ngunit nagtatago ang mga insider sa likod ng ilang mga bato sa tamang oras. Pagkatapos, ipinagpalagay ni Father na may espiya ang warden sa kanila. Gusto ni John na makasakay sa susunod na bangka, ngunit iginiit ni Hawkins at Father na may mga lalaking naghihintay ng maraming taon, kaya dapat ding maghintay si John sa kanyang oras. Maya-maya, binisita ni John si Dysart na gumagawa na ng bagong bangka. Napapaisip si John kung aalis si Dysart gamit ang isang ito, ngunit sinabi ng lalaki na hindi. Ibinahagi niya na 30 taon na ang nakalilipas, gumawa siya ng napakalakas na bomba para sa pera nang hindi man lang inaalala ang kahihinatnan. 50 tao ang namatay, kaya naisip ni Dysart na karapat-dapat siyang mapunta sa isla. Pagkatapos ay napansin ni John na si Dysart ay may lumang Chevy engine, ngunit nawawala ang distributor. Sunod, binisita ni John si Father na may alok, kukunin niya ang nawawalang bahagi ng makina mula sa kampo ni Marek, at bilang kapalit, sila ni Casey ay makakakuha ng upuan sa susunod na bangka. Pumayag si Father basta't mangangako si Marek na sasabihin sa lipunan ang tungkol sa isla para mailigtas din ang iba. Sa kanyang paglabas, natagpuan ni John si Hawkins na nagbigay sa kanya ng mapa na may pinakaligtas na ruta patungo sa kampo ni Marek. Binigyan din siya ni Dysart ng ilang bombang Molotov. Gusto rin ni Casey na pumunta, ngunit itinulak siya ni John sa puno at inilarawan ng mga panganib hanggang sa makumbinsi niya ang kanyang kaibigan na manatili. Samantala, sinabi ni Marek sa kanyang mga tao na pinatay niya ang lahat ng pinuno ng gang at ibinagsak ang kanilang mga ulo sa lupa, na nagpahayag na hindi na niya gusto ang mga walang kabuluhan na away. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating si John sa kampo ng mga outsider at laking gulat niya nang malaman na sinusundan pala siya ni Casey. Biglang natapakan ni Casey ang isang bitag at nauwi sa pagkakabitin sa isang puno. Bago siya mailigtas ni John, sumugod ang mga outsider para hulihin siya at dalhin sa kanilang nayon. Nagtawanan ng mga tao habang tinutokso siya ni Marek at inuutusan ng kanyang mga tauhan na itali si Casey na may mga tipak ng salamin sa kanyang leeg. Ginamit ni John ang pagkagambala na ito para makalusot sa loob at mabilis na patayin ang bantay sa hagdan.
Matapos mahanap ang nawawalang piraso, gumamit siya ng ilang lubid upang umakyat sa isang tore at bumaril ng 2 pang bantay. Nang tumingin siya sa labas ng bintana, natuklasan niyang pinahihirapan si Casey, kaya itinapon niya ang bombang Molotov sa gusali na nagdulot ng malaking pagsabog. Habang nagmamadali ang mga tao para hanapin ang nanghihimasok, nagmamadaling pinalaya ni John si Casey mula sa torture device. Gayunpaman, nahulaan ni Marek ang kanyang plano at ngayon ay hinarangan siya. Itinapon ang 2 sa lawa at hiniling ni Marek sa kanila na labanan ng isa't isa hanggang sa kamatayan na nagbabanta na papatayin silang 2 kapag hindi sila sumunod. Nagkunwaring inaatake ni Casey si John para lang makalapit upang hilingin sa kanya na tapusin ito dahil kailangan ng insider si John para makatakas. Dahil tumanggi si John na patayin ang kanyang kaibigan, tumalon si Casey para tapusin ang sarili sa sibat. Pagkatapos, naghanda si Marek ng pampugot para putulin ang ulo ni John, gayunpaman, itinumba siya ng espiya ng insider. Sinabihan ng lalaki si John na bumalik sa nayon ng insider at sabihin kay Father na pinagsama-sama ni Marek ang mga gang para sa pangalawang pag-atake. Kinabukasan, bumalik si John sa nayon at ibinigay kay Dysart ang distributor na hinihimok siyang magtrabaho ng mabilis. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa iba ang tungkol sa paparating na pag-atake habang napapansin na si Father ay may sakit sa kama. Naniniwala si John na wala silang sapat na sandata o pandepensa upang manalo sa labanan, kaya dapat silang umalis sa nayon. Nagalit si Hawkins dahil ito ang kanilang tahanan, ngunit sumang-ayon si Father kay John at inutusan si Hawkins na maghanda para umalis. Kinaumagahan, habang nagsisimula ng lumikas ang mga lalaki, nadatnan ni John si Father na nakahiga pa rin sa kama. Mayroon pala siyang nakamamatay na sakit na papatay sa kanya sa loob ng 1 buwan kung walang maayos na paggamot. Walang nakakaalam tungkol dito, bagamat naghihinala si Hawkins. Gusto ni Father na si John ang pumalit sa kanya, ngunit tumanggi si John na manatili sa nayon, ang kanyang layunin ay makatakas pa rin. Kaya't sa halip ay ibinigay sa kanya ni Father ang kanyang journal na naglalaman ng lahat ng katotohanan tungkol sa lugar na ito at hiniling kay John na humanap ng taong magliligtas sa mga bilanggo. Pagkatapos, sinuri ni John si Dysart na natapos ng gawin ng bangka. Nang subukan nila ito, ang apoy ay naging dahilan upang maalala muli ni John ang kanyang pagpatay, kaya nabalisa siya at lumayo. Nang gabing iyon, sinabi ni John kay Father kung paano siya kinumbinsi ng kanyang amo na patayin ang daan-daang sibilyan noong panahon ng digmaan at pinagtakpan ito ng gobyerno. Walang nakinig kay John nang subukan niyang sabihin ang katotohanan, kaya pinatay niya ang kanyang amo bilang paghihiganti. Sa umaga, nakita ni John ang pinuno ng espiya ng insider sa isang spike sa labas. Habang pinapanood ng warden ang lahat sa mga kamera, ang mga outsider ay lumabas mula sa pagtatago at sumalakay sa nayon para lamang makitang wala itong laman. Nagtawanan sila sa pag-aakalang nanalo sila, ngunit lumitaw si John sa isang tore dala ang naayos na baril at nagpaputok na lumikha ng isang malaking pagsabog na pumatay sa karamihan ng mga kaaway. Pagkatapos ay lumabas din ang mga insider at ngayon ay mas malaki na ang bilang nila, kaya ang mga outsider ay tumakas sa takot. Nang umalis si Father sa kanyang silid upang panoorin ang mga resulta sa tore, lumitaw rin si Marek at mabilis na pinatay si Skull. Pagkatapos ay sinimulan niyang labanan si John, nagpalitan ng ilang suntok bago iniwan siyang nakabitin sa gilid. Nang papatayin na ni Marek si John, sinunggaban siya ni Father mula sa likuran at sinaksak siya ni Marek para patayin. Pagkatapos ay umakyat si John pabalik at sinuntok si Marek hanggang sa mahulog siya sa tore patungo sa kanyang kamatayan sa isang matulis na bagay. Pagkatapos, napansin ni John ang ilang apoy sa dalampasigan. Siya at si Hawkins ay tumakbo upang tingnan si Dysart para lamang makita siyang patay at ang bangka ay nasusunog. Si Dysart ay may isang kwinta sa kanyang kamay na agad na kinilala ng 2 na pag-aari ni Tom na nagmamarka sa kanya bilang espiya ng warden. Nagmamadali silang pumunta sa kubo ng manggagamot at nadiskubring si Tom ay may transmitter noon pa man, tila, ang warden ay nangako sa kanya ng kalayaan bilang kapalit ng kanyang serbisyo sa pag-eespiya. Alam ni Tom na may darating na helicopter para sunduin siya, kaya pinilit siya ni John na baguhin ang mga coordinate kung saan lalapag. Maya-maya, si Tom ay nasa gitna ng isang bukid bilang pain. Nang lumapag ang helicopter, lumabas ang mga insider mula sa pagtatago upang patayin ang lahat ng mga sundalo. Nagmamadaling pumasok si John sa chopper upang pigilan ang warden sa pagtakas. Matapos siyang takutin, pinatalsik niya ang warden at iniwan siya kasama si Tom. Si John ang pumalit sa upuan ng piloto at lumipad kasama si Killian at ilang iba pang mga bilanggo. Sa gubat, si Tom at ang warden ay pinalibutan ng mga outsider. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento.
Maraming salamat sa panonood.